Bahagyang nahuli ang pagsisimula ng early voting sa Kamuning Elementary School dyan po sa Quezon City. At may live report si Jamie Santos. Jamie, ano nangyari? Vicky, hindi tulad nga ng ibang polling places na madilim pa lamang ay ready na sila para sa pagbubukas ng botohan ngayong araw dito sa Kamuning Elementary School, dito nga sa Quezon City. Late yung pasok at pagsasaayos. Sinasagawa nilang final touches kumbaga sa pagsisimula ng eleksyon. Alas 4:30 ng umaga noon pa lamang nagdadatingan yung mga tatayong electoral board at nagsasaayos ng mga automated counting machine na gagamitin. At noon pa lamang dinala sa mga clustered precinct. Pasado alas 5 ng umaga nang itest nila yan at sinaksihan ng mga poll watchers na madilim pa lamang ay nakaabang na dito sa Kamuning Elementary School para tignan kung maayos at magagamit ng maayos yung automated counting machine ng mga dadating na botante dito ngayong araw. Pasado alas 6 ngayong umaga nang nagsimula ng magbuhos o dumagdag na yung mga dumarating na boboto ngayong araw sa presintong ito. At ang napansin natin dito, Vicky, no, ilang mga senior citizens nalilito kung saang presinto sila boboto. Dahil yung alam nila ay yung mga dati nilang clustered precinct. Kaya pupunta muna sila doon sa building na yon. Pero nga dahil nga doon sa iginawa na PPP o yung priority polling precinct, ay bigla silang pupunta dito sa ating likuran. Kaya medyo naaantala yung kanilang pagpila at pagsasagawa ng kanilang pagboto dahil nga una pupunta pa sila doon sa kanilang unang dating presinto tapos saka sila pupunta rito. Kaya naman nagkakaroon lamang ng pagbagal sa pila. Pero sa napansin natin, wala pa namang nagrereklamo na nahirapan sila o natagalan sila sa pagcast na kanilang boto. Rito sa Kamuning Elementary School, ako si Jamie Santos ng GMA Integrated News. Dapat totoo sa eleksyon 2025. Jamie, di ba Quezon City ang #1 vote-rich city sa buong bansa, di ba? With 1.5 million voters. So, ang alam ko na nagiging problema in the past, yung crowd management. Na-experience mo ba dyan sa school? Actually, voting precinct yan ni Igan. Diyan ka boboto mamaya? Okay, hindi pala. So, yun, na-experience mo na ba yun na yung crowd management? Sino ang sumusuway sa yung mga tao na medyo nawawala sa pila, ganon? Oops. Wow. May mahaba yung lalakarin ng mga botanteng pupunta. Okay, sige, mamaya na lang natin babalikan si Jamie Santos. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. Lagi yung binabanggit ng Kamuning, pinaka-paborito kong ano yan, yung kasi ang lambing ng Kamuning, parang may lambing lagi, di ba? Oo. Tsaka talagang puzzled ako eh. Pag lumagpas ka ng EDSA, kamyas na. Diretso lang yun eh. Di ba? Kaya nabanggit kanina yung Kamuning. Sabi ko, yan na may paborito kong... Kamuning, kaya naman pala. At dati may Kamuning River. Diyan nagbabangka si Manuel Quezon nung araw. At batay sa kasaysayan, doon niya naisip na itayo ang Quezon City. City within a city. Kasi hindi to... Ang Quezon City, man-made yan eh. So doon niya sa Kamuning River. Kaya paborito ko yung Kamuning. Pero boboto ka talaga, di ba, pagkatapos nito? Doon sa... Lahat tayo boboto pagkatapos boboto kita, Vicky. Oo, boto rin ako. Abay, napag-usapan na rin natin yung vote-rich cities. Quezon City ang #1. Pangalawa, hulaan mo. Manila. Siyempre. Manila, oo. Okay. Pangatlo, Davao City. Pang-apat, Caloocan. Pang-5, Cebu City. #6, Taguig. Actually, dumami kasi yung Taguig dahil nadagdagan sila ng mga embo, di ba? Mula Galing sa Makati dati. Okay. Yung Makati naman ang medyo bumaba, no? Tapos yung Zamboanga, next. #8, Antipolo. #9, Valenzuela. At #10, Dasmariñas. Yan. O, diba? So, lamang pa rin ang Luzon. Yes, Kumpara marami sa pa rin. Mindanao. Kung sa province naman, #1 ang Cebu. Kasi meron silang more than 3 million voters. Wow. Sila lang ang province na may more than 3 million. Yung iba kasi Cavite, Bulacan, Pangasinan, Laguna, at Negros Occidental, to 2 million or more than 2 Sana million. yung mga bilang na yan maglabasan talaga. Minsan yung turnout hindi di ba hindi nasusunod. Kaya labas na po at bumoto. Pero malakas yung voter turnout natin dito sa Oo. Pilipinas kasi alam ko sa United States, 60+%. Pinakamataas na nilang voter turnout is 65%. Tayo dito, 80+% tayo. At kahit na hindi siya presidential election, malakas ang voter turnout Matindi natin. lokal, no? Oo. Kasi Usually, mas mataas kapag presidential eh. Pero midterm ay ano rin. Interesado mga Pilipino. Kanina si Mark sa Ilocos sa Norte.
nabanggit niya yung voter turnout higit 90%, 99% kung di ako nagkakamali. So talagang andun, nakita mo yung interest ng mga tao na... Tsaka ang resulta ng midterm, laging barometro yan ng Oo, susunod na referendum nga raw, presidential diba? election, 2028.